Our next speaker is the Vice President of Community Partnerships at SMART. He is responsible for the development of company programs that harness technology in the field of education, disaster preparedness, and risk reduction, environment, health, agriculture, and livelihoods. Please give a warm welcome to Darwin Flores. Maraming salamat po. Napakagandang dumalo sa mga ganitong pagtitipon dahil marami po kaming natututunan. At kanina po binigay ko rin yung card ko kay Father at saka doon sa Handicap International para malaman kung paano makakatulong ang technology sa mga ginagawa nila. Basically po, ang trabaho ng isang telco company katulad ng Smart ay tugunan yung commitment namin dun sa 2015 Humanitarian Connectivity Charter na pinirmahan po namin sa Barcelona. Ito po ay nagtatalaga sa amin at sa lahat ng mga telco operators sa buong mundo na pumirma na tulungan ang humanitarian community para ma-harness ang technology sa kapakinabangan ng humanitarian efforts. But even before that, ang una po naming experience sa humanitarian efforts is really to connect the families of the victims of the Cebu Pacific crash of February 2, 1998, Flight 387, na merong 104 casualties sa Cagayan de Oro. Yun po yung naging unang role ng cellphone sa pag-connect sa mga families. At ang pinakabago po naman ngayon na ginagawa namin, fast track sa kasalukuyan, ay yung pong tinatawag na Emergency Cell Broadcast System. Sino po dito yung minsan ay naalarma at bigla na lang nag-alarm yung telepono nila? Meron po ba? Yun po ay automatic na nagsisend ng emergency broadcast doon po sa immediate vicinity ng isang cell site na na-assign. At lahat po ng mga naka-on yung kanilang emergency broadcast functionality ay biglang magugulat at i-call ang attention para basahin yung message. Hindi po nanggagaling sa amin yung message. Nanggagaling po yan sa NDRRMC at saka sa PHIVOLCS. Yung po mga bagyo, NDRRMC yan. Yung pong mga lindol, tsunami, galing po yan sa PHIVOLCS dahil meron pong time element. No? Pero this is still work in progress. Why work in progress? Because ang amin pong control ay nandun lang po sa cell site. Wala po kaming control sa mga telepono ninyo. Ibig sabihin, kung pong mga telepono ninyo ay hindi naka-on yung emergency broadcast functionality, hindi rin po kayo makakatanggap nun. So, ina-advise po namin at medyo mahaba-haba pong proseso yon na ang mga cellphones po ay i-turn on yung emergency broadcast facility. At the same time, sinabihan po namin ng ating mga kaibigan sa NTC na i-require sa mga handset manufacturers na automatic na pag ibinenta nila yung kanilang mga handsets ay naka-on na, default. Kasi yung mga nauna po, yung mga hindi pa bago, ay hindi po automatic na naka-default. Okay? So yun po yung dalawang ends ng aming pinaggagawa. Pero in between those initiatives, meron din po kaming ginawang Project NOAA app at sa pakipagtulungan din po ng Project Agos ay meron po kaming ine-allot na Agos report sa 2929 kung kayo po yung nangangailangan ng tulong or kung anuman at you are given three text messages for free para ma-send po yung inyong mga request. Sakali pong katulad ng Yolanda ay tumumba o nawala ng power ang mga cell sites, meron din po kaming ginagawa in partnership with our international colleagues, particularly Vodafone, na instant cell site. Ito po yung immediate deployment ng cell site na nakakasya po siya sa 3 luggage. May cell site ka na po kagad. Kaya lang, hindi po ito nagsiservisyo sa general public. Ito po ay nagsiservisyo sa responders. Meron pong high-tech at low-tech solutions na kaming ginagawa. Yung pong pinaka-low-tech namin
ay yung Batingaw, wherein sinuportahan po namin ang project ready ng pamahalaan na led by Pag-asa noon at saka ng PHIVOLCS, na yung po mga acetylene tanks na pinutol ay dineploy po yan doon sa mga communities para gamiting warning bells. Unfortunately, medyo po na-interest yata yung mga junk shop. Medyo nawala yung iba. Pero doon po sa kung saan nabantayan ng ating mga kababayan yung warning bells na yon, very effective po at nagsisiro casualty sila. Gusto ko lang pong banggitin na sa ating pong mga subscribers ay 40% lang po ang merong smartphones. O yung 40% lang ating subscribers ang merong touchscreen. At the rest of the subscribers has the old phone systems. So when we develop applications, ang ibig pong sabihin niyan sa smartphones ay ang nakikinabang mainly ay yung mga may screens na touchscreen. Paano po ngayon yung mga ordinaryong mamamayan na hindi naman maka-afford ng mga touchscreens and at the same time, hindi sila literate dun sa mga touchscreens. So, we are aware of that and we also would like you, yung mga nasa programs, to be made aware of that. Because marami po ang naiengganyo masyado sa technology ay magandang gawin na up to. Pero we should recognize na hindi lahat at mas maraming kababayan natin ang walang access sa internet or sa kahit minsan doon sa mga devices. So, importante po yun. Yung pong isa ring kakayahan na ginagawa ng mga telco ay yung pagpo-provide ng libreng tawag at libreng charging. And in extreme cases, katulad po ng Marawi at Negros, meron pong capability ang system na lahat ng subscribers sa isang affected area ay pwedeng mabigyan ng libreng load. Yun po ay kung hihilingin at i-direct po ng pamahalaan. Ganun po yung kakayahan yan. Before, nung panahon pa po ni Pag-asa Director Prisco Nilo, we were invited by the Pag-asa if we can provide the cell sites as a co-location for the sensors, yung weather sensors. And the reason for that is because medyo mahirap po yung mga sensors na manakaw. So, basically, we are providing alerts and we are connecting communities, families, and stakeholders. Ito pong last few slides na to ay basically sinasabi dito na ang nagbe-bridge talaga sa community ay yung mga individual. Because we are workers and at the same time, we are members of the community. There is a disaster preparedness mindset and there is a disaster risk reduction mindset. And the example there is that, sino po dito ang nakakaalam na sila ay hypertensive? Hindi. Sino nakakaalam na yung kanilang pamilya ay merong heart condition ng mga magulang? Okay. So, alam niyo po na meron kayong hazard o kayong merong risk. Pero ano po yung pinaghahandaan natin? Are we looking at our diet? Are we looking at our lifestyle? Parang hindi yata. Ang pinaghahandaan po natin ay kung kailan tayo mamamatay. Parang ganun po yung analogy dun sa disaster preparedness mindset and disaster risk reduction mindset. Ang gusto po nating mangyari ay pagsamahin yung dalawa. Na meron po kayong disaster preparedness mindset, naghahanda kayo sa inevitability, pero at the same time, you are doing something to reduce the risks that you know you have. So alam mo na bawal kumain ng matataba, di huwag ka na kumain ng matataba. Alam mo na kailangan mo mag-exercise, di mag-exercise ka. And so, yung pong dalawa, kasi nabanggit na rin kanina ni Governor Salceda, na ang kinakailangan natin ay risk reduction, and at the same time, we say, kailangan din natin ng disaster preparedness mindset. So yan po. So again, we would like to say na kahit ano pong gawin natin, because we are members of a community and we are members of our workforce,
Sa totoo lang, ang nagbi-bridge talaga o nagkukonekta sa atin ay tayo. Tayo po yon. Kung hindi po tayo prepared at kung hindi po na-reduce natin ang ating risk, we will never be resilient. Maraming salamat po.